Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Commute, sir, meron kang worst experience sa pagko-commute bago ka mag-sasakyan? Ang dami. Ano yung pinaka-tumatatak sa'yo? Number 1, high school ako nito. Number 1. Estudyante. Ah. Dito banda sa Maylitex. Anong jeep? Jeep. May hold-upper. Talaga? Snatcher. Oo. Pero hindi ako yung na-hold up, hindi ako yung na-snatchan. Yung katabi ko. Okay. Na Katabi mo talaga? Oo. Estudyante rin, nursing ata, may bag. Biyay pa ako eh. Ano ka neto? High school ka? High school ako. Tapos katabi mo? Oo. College? College. One for the road? Wala, hinablot yung bag niya. Katabi niya lang din? Tumabi Oo. sa kanya? Okay. Hinablot, tapos takbo. Yung babae, kahabulin, bababa ng jeep. Bumaba din? Ngayon, yung lalaki, May panaksak? may panaksak, nakatutok. Eh ako, first time ko yun. Ako talagang... Gulat? Shock ka? Gulat ako, shock ako. Na may ganun palang mga talaga. Totoo yung mga ganung galawan. Ang mahirap doon, yung pang-tuition daw niya, nandun pa sa bag na yun. Shit! Baka natiktikan siya? Baka. Oo. So anong ginawa mo nung nakatutok na? Wala. Talagang nanood ka lang talaga? Oo, ano lang ako, kabado lang ako na nasa Gedli lang tayo. Oo. Pero, so tatlo lang kayo nun? O meron bang ibang pasahero? Ang kasi yung jeep na yun is parang ang biyahe niya hanggang Batasan lang eh. Batasan. Tapos iikot na ulit eh. Ikot. Nasa na ako nun Litex na eh. So konti na lang kami nun. Oo. After nun reverse side tapos ikot na. Cheers pare. Yun, konti lang. Tapos sa naman, nung may trabaho na ako, bus naman ang sinasakyan ko niyan, tsaka MRT. Sa bus, sobrang siksikan din yan, lalo na pag umaga. May kapag-unahan ka talaga niyan sa mga pasahero. Talaga? Di ba maluwag yun? Napakasigit sa bus. Dito, sa may Sandigan na lang ang tayo namin nun eh. Sa Manila pa ako nun eh. Manila yung pasok ko eh. Konti lang inumin ko. Napaka-traffic. Umaga pa yan lang yan. Umaga pa, siksikan. Amoy-uwian ka na. Umaga pa lang, amoy pang-uwian. Itsurang mandarig ba ka na? Pagbaba mo, no? Tapos sa MRT naman, mapapaaway ka pa. Kasi? Siyempre, uwian naman yan. O pauwi na, siksikan din yan. Saan station ba ako niyan? Sa may ako eh. Ano yung dito sa may Mandaluyong? Guadalupe? After ng Guadalupe. Boni. Boni Serrano. Ay, Boni Serrano ba? Basta Boni yun. Avenue. Boni Ave, oo. Doon, talagang sobrang siksikan. Tapos, balyahan sa pagpasok. Pag mo, nakaganyan ka na talaga. Tapos kapit mo, nakagano ka na lang. Yung kamay mo, may babalik ko nga pa, may ipit ka pa. Ang hirap, ang daming experience na talagang masasabi mo na lang na buti na lang ngayon, may kotse ka na eh. Pero hindi ka na nahihirapan, traffic lang. True. Number 1. Komportable ka, medyo lang. Pero, isipin mo yung dami, yung volume noon, pwedeng dumoble pa ngayon. Grabe, no? Di ba? Yung experience mo noon, maraming din nakaka-experience ngayon, di ba? Oo. Kung makakaahon sila doon, kung makakaahon sila sa kahirap o sa ganong klaseng lifestyle, income. Lalo na ngayon, napakainit. Mainit ulit. Di ba? Ang hirap Na-try ko nung nakaraan kasi coding ako eh. Oo. Nag-commit ka? Nag-commit ako, angkas. Nag-angkas ako, napakainit. Kahit naka-long sleeves ka na wala, nanonood talaga sa nanonood sa... Na-testing ko rin siya last time. Na mga 3 meses ako nag-angkas. Kasi lang yung na-realize ko nun, sabi ko, sobrang prone ng mga rider sa yung mga motorcycle taxi na driver. Sobrang prone nila sa heat stroke. Kasi parang tayo umangkas pa lang tayo, nainitan na. What Sila pa sila? Babad talaga sila, no? Babad sila. So, grabe Ano? ang hanap buhay nila. Oo, yan din yung sinasabi ko na Talagang, kung ano mo kasi, yan yung
naiisip nila na way para ano sila eh, para magkaroon ng kita. Diba? Eh kung bibigyan mo sila ng ibang opportunity na pwede silang kumita, igagrab kaya nila yun o hindi. Depende din sa mindset nila. True. Kung open-minded sila sa ganun. open-minded sila. Kasi, yung iba talaga, close-minded sa mga iba-ibang ideas eh. So sa kanila, doon sila sa parang tradisyon na ito. Malinaw nakikita ako dito. Oo, yun. Pero ang dami rin kumikita na ano ha, ng mga delivery rider, di ba, mga motorcycle na ano. Hirap talaga sila physically. Di ba? Ulan, araw, Oo naman. So, nakakaawa din. kahit tumpitin mo yung kinita nila na ito parang ito lang yung order ko, ito yung kinita nila. Plus tip. Eh, yung pagod naman na dinanas nila, pwedeng init ulan, tapos alam mo yun. Alam mo ba, na-try kong mag-grab din dati ha? Talaga? Oo. Ano, sasakyan Grab mo, taxi, ito? grab ano, yung grab Grab car, driver, grab car, driver. oo. Private na ano, tapos apply ko sa grab. Hmm. Nakikidrive ako sa kaibigan ko. So, Oo. sasakyan na kaibigan mo? Sa akin ng kaibigan ko. Napakahirap din. Kasi buong araw eh. Buong Pero araw. Pero pag FA yung sakay mo, hindi masyado may... Kaya madalas ako sa ano, sa airport. Naiyak! Oo. Ambay ka dun, no? Yung mga kaibigan ko lang din yung nagsabi. Oo. Mga ano rin, mga grab driver din. Baka makilala yung mga flight attendant sa podcast natin, ha? Kung ayaw, kung pwede pa eh, no? Bakit hindi? Sikat na sikat din nun eh. Pagka grab driver ka, may flight attendant kang pasahero. Tol. Hindi FA, ano, may masasakay kang artista. Oo. May naisakay ako dati. Singer siya eh, sa Showtime, sa Tawag na Tanghalan. Hindi ko kilala kasi hindi naman ako nanonood ng TV noong time na yon na sikat na pala tong yung singer na yon. Pagbaba sa akin, may mga nagpapapicture. Tapos nakita ko, ano pala siya? Singer pala sa yung Tawag ng Tanghalan sa Showtime noon. Kasi nakakapag-drive din ako doon sa dito, sa may lang pala, sa ABS-CBN. Dito lang? Sa Timog. Oo. Nakapagsakay din ako ng artista dati. Pero napakahirap talaga ng mag-drive ng mga ganyan, lalo na traffic. Anong taon to? Siguro na yan? 18. Bago 17. pa na yun. Maganda pa bigay, Oo, no? maganda pa nun. Ngayon, bakit na eh? Kasi ang dami na ng kompetensya mo. Ang dami na. Bakit na daw ngayon? Tsaka parang tumaas din yung kota. Oo. Kaya ang dami naglilipatan sa mga bagong apps eh. One nachos coming up. Ano ba apps na kalaban ng Grab na yun? Binili na nga ng Grab lahat eh. Di Diba? ba? Pero may bago eh, hindi lang ako updated na. Anong pinakamahirap sa sa pag-networking? Mahirap. Sa'yo Number one yung yung thinking ng tao. Kasi pag sinabi nila networking, na yan, scam yan. Alam ko yun. Oo, negative na agad yung connotation nila dyan eh. Kasi yung mga na-experience nila before, yung mga nasalihan before, hindi sila nag-succeed. Diba? May mga kumikita. Pero Pero hindi sila makakarating doon sa pagharap sa'yo nang hindi sila open-minded. Tama ba? O may nakakarating sila na, kakausapin na ako ni Ron, o kaya nang apply. Meron pa rin mga close-minded na... Meron. Yung iba naman, aware na, di ba? Alam na nila, ito, networking to. Pero yung iba, nakikinig pa din. Tapos, syempre, makikita, iba-iba kasi yung yun eh, iba-iba yung produkto rin na ina-offer mo. Iba-iba rin yung sistema. So, dun sa system, dun sila na open na, pwede pala yung ganito, pwede pala yung ganyan. Maganda pala yung produkto na ito, pwedeng mabenta. Diba? Unlike yung sa before na mga napuntahan nila, maraming ganun. Kasi may mga kakilala rin ako na mga nag-join na dating negative din na okay na ngayon. Saka yun nga, madalas sinasabi ng mga friend, kung sino pa yung pinaka-negatibo yan yung pinaka, di ba? Ano yung mga sign na masasabi mo na yung utak nito negatibo sa produkto, sa company? Number one, pag sobrang matanong. Number one. Or parang, red flag yun, red flag. Oo, parang, Yeah.
ang daming question na, pag ito ba, ganito. Sa experience mo, ganyan. Oo. Hindi tumutuloy yun. Yung iba, hindi tumutuloy. Pero meron din namang sobrang matanong kasi curious siya. Oo, gusto niyang malaman talaga yung produkto. Yung effect nito, yung produkto, ano ba yung mangyayari sa akin pag nag-join ako dyan. Ganon. Iba-ibang tao rin talaga eh. Iba-iba din eh. Yung iba naman, so gusto mo sabihin na iba-iba yung approach mo? Iba-iba rin. Depende kasi kung ano yung kausap mo eh. Kadalasan nakakausap ko dito, mga may edad. May edad, may sakit. Yan. So hindi siya yung market na parang pang binata o pang mga teenager, hindi? Yung market mo na pang teenager, sa ano na? Yung sa business side. Sa income side. Kasi yung mga edad na ganyan, yan yung mga gustong kumita, gustong makahawak ng pera, 'di ba? Ako dati, high school pa lang ako, gusto ko ng may sariling pera eh. 'Di ba? Sila, ganun mo sila makukuha. Or dun yung mapapakita mo sa kanila opportunity na ikaw, pwede kang kumita dito. Benta ka ng barley, mag-refer ka, ganyan. Mga teenager. Sa mga matatanda naman, may edad, yung produkto, gustong-gusto nila. Anong edad to? Anong range na ito? Mga 50s pataas. 50s pataas na? So, mga 40s, hindi ba masyadong... 40s, meron pa rin, meron. Pero more on ano pa rin yan, sa business din. Business side pa? Oo. Talaga? Oo. Parang 10 years na lang yung gap doon Iba-iba pa rin, iba-iba. Kasi pag nagustuhan nila yung produkto, ngayon, ang next na tanong niyan, pwede ko ba itong ibenta? Pwede ko ba itong pagkakitaan? Pwede ba akong dyan? Gawin ko rin yung ginagawa mo. Doon naman sila tutulungan. Pero ang mahirap dyan, tuturuan mo yung matatanda. Doon ako nahihirapan. Kasi hindi sila techie. Number 1 na ginagawa namin sa cellphone, TikTok, sa Facebook, Instagram. Yung mga nag-join naman. Oo, tapos Zoom meeting. Tuturuan mo lahat yan. Isa-isahin mo.